At alamin na natin ang galaw ng Bagyong Opong na 6 na beses tumama sa lupa mula kagabi hanggang kaninang umaga. Ihahatid yan ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor, naku, ilang araw nang masungit yung panahon natin, no? May chance bang bumuti yan kahit papano sa mga susunod na araw? Salamat, Vicky. Mga kapuso, nakataas pa rin ang wind signals ng Pag-asa para po sa Bagyong Opong na ngayon unti-unti nang lumalayo sa lupa. Mula po kagabi hanggang bago magtanghali nga kanina, 6 na beses naglandfall itong Bagyong Opong. Una po kagabi dyan sa may San Policarpo sa Eastern Samar. At ngayong Biyernes ay sunod naman po itong tumama dito sa may Palanas at Milagros, Masbate. Next naman dito sa may San Fernando at Alcantara, Romblon. At yung ika-6 naman dito po yan sa may Mansalay, Oriental, Mindoro. Kanina nga bago po magtanghali. Kumpara po sa forecast o nauna pong forecast ng Pag-asa, medyo bumaba po at mas naging pakanluran yung galaw nitong Bagyong Opong. Ayon po sa Pag-asa, dahil po yan sa high pressure area sa North Philippine Sea na iniwasan po nitong bagyo kaya hindi rin po ito gaano nakagalaw paangat kaya mas naging pakanluran po yung pagkilos nitong mga nakalipas na oras. Huling nakita ang sentro ng Bagyong Opong, dyan po yan sa coastal waters ng Santa Cruz, Occidental, Mindoro. Taglay po nito ang lakas ng hangin aabot sa 110 kilometers per hour at yung bugso naman yan nasa 150 kilometers per hour. Ayon po sa Pag-asa, pa west-northwest po ang galaw nitong bagyo sa bilis na 35 kilometers per hour. Mabilis po yan, kaya ngayong gabi ay posibleng nasa may West Philippine Sea na. Ayon din po sa Pag-asa, posibleng bukas ng umaga o tanghali ay nasa labas na po ito ng Philippine Area of Responsibility. Pwedeng lumakas ulit yan bilang typhoon kapag nasa West Philippine Sea, pero papalayo naman na po yan dito sa ating bansa. Pero mga kapuso, kahit po unti-unti nang lumalayo itong Bagyong Opong, may nakataas pa rin na wind signals. Signal number 3 dito po yan sa Occidental Mindoro at pati na rin sa Calamian Island. Signal number 2 naman dito sa may southern portion ng Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Marinduque, western portion ng Romblon, Cuyo Islands, extreme northern portion ng mainland Palawan at pati na rin sa Caluya Islands. Nakataas naman ang signal number 1 sa Metro Manila, Pangasinan, southern portion ng Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales at Bataan. Signal number 1 din dito po yan sa Pampanga, Bulacan, Rizal, natitirang bahagi ng Cavite, Laguna, Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur. Kasama rin po dito itong Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, natitirang bahagi ng Romblon at pati na rin ang northern portion ng mainland Palawan. At sa Visayas naman, signal number 1 pa rin po dyan sa may bahagi ng Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras, northern portion ng Negros Occidental at pati na rin po sa Bantayan Island. Sa mga nabanggit na lugar, posible pa rin po makaranas ng pabugso-bugsong hangin na may kasama pa rin po ng mga paminsan-minsang mga pag-ulan. Samantala mga kapuso, may bagong cloud cluster o kumpul po ng mga ulap sa silangan po ng ating bansa. At ayon po sa Pag-asa ay unti-unti po yung papasok dito sa Philippine Area of Responsibility at posible ring magdulot ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw kaya patuloy pong mag-monitor ng updates. Sa ngayon naman, ang Bagyong Opong at yung pinalalakas po nito na southwest monsoon o yung hanging habagat pa rin ang makakaapekto sa malaking bahagi ng Pilipinas. Base po sa datos ng Metro Weather, ngayong gabi meron pa rin mga pabugso-bugsong pag-ulan. Dito yan sa northern and central Luzon, lalo na po dito sa eastern sections. At posible rin po yung mga pag-ulan. Dito yan sa Mimaropa, ganun din sa may Calabarzon, ilang bahagi po ng Bicol at ng Western Visayas. Pagsapit po ng weekend, kahit wala ng bagyo, ay posible pa rin maranasan yung localized thunderstorms ayon po sa Pag-asa. Bukas ng umaga, unti-unti nang mababawasan yung mga malawakang mga pag-ulan dito po sa malaking bahagi ng ating bansa, maliban na lang sa ilang lugar dito sa Mimaropa. Pero sa hapon, posible po na meron namang mga kalat-kalat na ulan. Dito po yan sa may Ilocos Region, pati na rin po dito sa may Central and Southern Luzon, Bicol Region, ilang bahagi po ng Visayas, at ganoon din dito sa may Caraga at Davao Region, dyan po yan sa Mindanao. Pagsapit naman ng linggo, bandang hapon din mataas ang tsansa ng mga pag-ulan. Posible po yung mga malalakas na buhos, dito po yan sa malaking bahagi ng Luzon, at meron din mga kalat-kalat na ulan, dito yan sa Visayas at sa malaking bahagi po ng Mindanao. Posible po yung mga heavy to intense na pag-ulan kapag merong thunderstorms. Sa Metro Manila, may chance pa rin po ng ulan this weekend, lalong-lalo na po yan bandang tanghali, meron din po pwede pong maranasan sa hapon o di kaya naman ay sa gabi. Yan muna ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.